banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Ang lahat po ay magsitayo. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ngayon nagkakatipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. At gayon din, upang tayo'y humiling, itaas ang ating mga intensyon sa misang ito. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya, inalisan ng bato, at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar, sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan, at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya, at ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayong taga-Jerusalem, at gayon din kayong mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako ang aking ubasan, ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahon, labis di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim, ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayo ng ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat humabang mabuti, umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga mabay damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan.
Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong langit, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong langit, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kamay pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong langit, ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay doon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumagawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtango sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, anong kaya ang gawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na nagbibigay sa kanyang ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinagwil ang mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahaga-haga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa kanyang ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang akin pong kasama ngayon, siya po ay isang diakono. Siya po ay kasama ng Mission Society of the Philippines. Servant of the Word, sorry.
Okay, siya po ay isang Vietnamese. Ano? Ayan. Kaya, okay. Ngayon po, sa ating pagninilay, napakayaman ng ating pagninilayan. Ano? At sinasabi natin na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Yan yung maliwanag na sinasabi mula sa unang pagbasa hanggang sa ating mabuting balita, tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. At tayo'y pinagkatiwalaan at yung pinagkatiwala sa atin, kailangang magkaroon ng bunga sapagkat ito'y isusulit natin sa Diyos. Ngayon, pag tinanong ko kayo, anong pinagkatiwala sa inyo? Pag sinabi kong kayamanan, sasabihin naman ninyo, nako, wala ho eh. Ay di lusot na agad kayo. Wala akong kayamanan eh. Pag sinabi kong talino, hindi ho. Yung iba ho, matalino. Ako naman ho, hindi masyado. Pag sinabi ko naman sa inyong oras, nako, hindi ho masyado at ako ho'y masyadong busy. Ngayon, meron akong papakita sa inyo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na tayong lahat pantay-pantay at hindi pwedeng tumanggi ang sino man na hindi siya meron nito o tumatanggap nito. Yan. Di kayo kakalusot ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay nagtitiwala sa atin ng mga biyaya. At kung ating titingnan, napakaraming biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, ating tingnan ang biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos na bunga ng pag-aalay ng Diyos ni Jesus ng kanyang buhay. Ano ito? Ang 7 sakramento ng simbahan. Lahat tayo tumanggap nito. Huwag kayong tatanggi. Binyag. Nang tayo'y binyagan, lahat binigay sa atin. Ang tawag lahat sa atin nung tayo'y binyagan, tayo'y mga naging anak ng Diyos. Wala hong binibinyagan na sinasabing, ay, hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi. Yung sakramentong ito'y ibinibigay sa atin, pantay-pantay tayo. Lahat tayo. Kaya nga pag minsan nakakatawang mapakinggan sa ilan, sinasabi, gusto ko ho yung binyag ng aking anak ay special. Ba? Gusto yung special? Gusto pang lumampas sa langit? Ay lahat naman tayo, pantay-pantay binibigay ang sakramento ng binyag. At yung bunga noon, yung ibinibigay sa atin, pare-pareho. Walang mahirap, walang mayaman, walang lalaki, walang babae. Lahat ibinibigay ang maging anak ng Diyos. Ito yan. Binigay sa atin, pinagkakatiwala sa atin, at kung ating titingnan, bakit nga ba ako'y ginagawang anak ng Diyos? Ay dahil gusto ng Diyos, bilang kanyang anak, magbunga ito sa inyo. Magbunga ito sa atin. Paano magbubunga? Ay di pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya ang tanong, nagbubunga ba? Yung binyag ba na ating tinanggap, nagbubunga ba sa atin? Ipinapakita ba talaga natin na tayo'y anak ng Diyos? Kapag meron ho kayong anak, anong gusto ninyo sa inyong anak? Gusto ko hinasunod yung aking anak. Tanong agad. Tayo'y binigyan ng biyaya ng Diyos na kanyang maging anak. Tanong sa atin, bilang mga anak, tayo ba'y sumusunod sa Diyos? Pinagkatiwalaan, hinihinga ng bunga. May isa pa ho, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang sakramento ng kumpil. Sa kumpil, ibinibigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa lahat ng kinumpilan. Wala akong kinumpilan na sinabing kaunti lang ang Espiritu Santo. Lahat binibigyan ng Espiritu Santo kasama ang mga bunga, fruits of the Holy Spirit
at ang mga regalo ng Espiritu Santo, ibinibigay po lahat sa atin yan. Di ko na isa-isahin at hahaba tayo. Binibigay ho sa atin yan. At anong dapat maging bunga? Tayo ho, nung tayo kinumpilan, tayo ho ay inasahan na dahil nasa sa atin ang Espiritu Santo, biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, dapat kaya nating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya nga, turo ng isang katikisa sa amin, tayo'y ginagawang sundalo ng Diyos. Tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Anong bunga? Nagbubunga na ba? Ito ho, ito'y special naman. Di naman lahat ito'y tumatanggap nito. Ang sakramento ng kasal. Ibinibigay sa atin para ano? Sabihin niyo, wala naman ho kaming nakikitang parang biyaya. Ang nakita lang ho namin biyaya ay yung regalo nung kami ikinasal. Binigay ho ng ninong at ninang, nung aking mga kaibigan. Yun lang ho, regalo. Mali. Tayo ay nakipagkasundo sa Diyos na tayo'y magiging tapat. Hindi lamang sa ating asawa, kung hindi sa Diyos. Kasama siya sa sumpaan ninyo. Kaya nga, kapag ang isang tao, isang may asawa, ay hindi naging tapat sa kanyang asawa, hindi lang siya hindi nagiging tapat sa kanyang asawa. Hindi rin siya nagiging tapat sa pangako nila sa Diyos. Kala niya na ako naman hoy unfaithful lang sa aking asawa. Hindi. Unfaithful ka rin sa Diyos. Sapagkat sa inyong sumpaan sa kasal, kasama ang Diyos. Di ba? Tinitipan kita bilang aking may bahay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di kasama ang Diyos. Ngayon, anong bunga? Ang banal na Eucharistia. Tayong lahat sumisimba. Yan ay biyaya sa atin ng Diyos. Akalain nyo, sino tayo para bigyan ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Sige ho, tanungin nyo inyong sarili, anong karapatan natin para tanggapin ang katawan ni Kristo? Ay Diyos yan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, katawan ni Kristo, sumasagot tayo, amen. Dumadalo tayo ng banal na Eucharistia, umaasa ang Diyos na yung tinatanggap nating katawan ni Kristo, unti-unti ang bunga, nagiging katulad tayo lalo ni Kristo. Nagbubunga na ba yung pinagkatiwala sa atin? Ang sakramento ng kumpisal. Sakramento ng pakikipagkasundo. Kalain niyo yun? Nagkasala tayo laban sa Diyos, pero ang Diyos gumawa ng paraan, sige, pag nagkumpisal ka, patatawarin kita. Anong bunga nun? Para maging anak ulit tayo ng Diyos, para makalapit ulit tayo sa Diyos. Yun yung biyaya ay binibigay sa atin ng Diyos. At lahat yan ay binibigay sa atin pag tayo nangungumpisal. Ang pagpapahid ng langis sa mga may sakit at sa mga malapit na sumakabilang buhay. Yan ay ibinibigay sa atin. Kalain niyong kabutihan ng Diyos, biyaya sa atin ng Diyos, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Para ano? Para yung may sakit, gumaling. Hindi man siya gumaling physically, kung yun ang kalooban ng Diyos, siya'y gumaling sa kanyang sakit na espiritual. Kalain nyo, biyaya ng Diyos. Nagbubunga na ba? Huwag ho naman kayong masyadong mag-isip. Meron din kami, tinanggap namin ang biyaya
ng ordinasyon. Biyaya na ibinigay sa amin. Tatanungin nyo rin ho ako, Father, nagbubunga na ba? Parang hindi pa ho. Hindi ko ho alam. Pero nagsusumikap na magbunga. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating buhay, ang Diyos pinagkakatiwala sa atin ang mga biyayang makalangit sa pamamagitan ng mga sakramentong ito. Ang mga biyaya'y ibinibigay sa atin ng Diyos, pinagkakatiwala sa atin. Ngayon, paano natin ito pinahalagahan? Ang sakramento ng binyag, paano natin pinahalagahan ito? Ito ba itinuturing pa nating sakramento o isang social event? Isang family gathering? Hindi na siya sakramento. Siya isang pagtitipon-tipon na lamang. At minsan, parang nagiging class reunion sapagkat lahat ng ninong at ninang kaklase lahat nung high school. Hindi na yung sakramento. Hindi na doon nakatuon. Meron ho akong isang bibinyagan. Kwento lang to, pero totoong nangyari. Ako'y may bibinyagan. Ako'y naghihintay. 1 oras na nakakalipas. Wala pa ho yung bibinyagan. Ang ginawa ko ho, pinapuntahan ko. At nung pumunta ho doon, doon sa bahay ng bibinyagan, nagkakainan na. May pinatanong, ba't na ho nagkakainan na? Ako'y naghihintay at bibinyagan. May sagot ho nung nanay, naku, kami ho'y nahiya na kay Father At wala ho yung mga ninong at ninang, kaya ang ginawa namin, nagkainan na lang kami dito sa bahay. Wala niyan. Minsan, ang sakramento ng binyag na pinagbuwisan ni Jesus ng kanyang buhay para tayo'y maligtas, para tayo maging muling anak ng Diyos, hindi natin nakikita as a sacrament, as biyaya ng Diyos na pinagkakatiwala sa atin. Ang sakramento ng Eucharistia. Yan ay biyaya sa atin ng Diyos na tayo tatanggap ng katawan ni Kristo. Papaano natin pinahalagahan ito? Nakakalungkot pag minsan tatanggap na lang tayo ng komunyon. Pag naabutan nating nagkukumunyon, diretso na. Kahit hindi na ho nagsimba, nandyan na nagpapakumunyon na si Father, diretso na ako sa pila. Pero tingnan ho natin yung mas malalim. Ito'y isang biyaya ng Diyos na mabigat sa atin. Pinagkakatiwala sa atin, pero binabaliwan na natin ang kahalagahan ng banal na misa. At marami pang iba katulad nito na nangyayari. Pero itong maganda, mga minamahal na mga kapatid. Sa kabila ng ating pagkukulang bilang mga katiwala ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagsasawa na magtiwala sa atin. Pag minsan nararamdaman natin, parang ako'y nawawala na ng tiwala sa Diyos. Tatanungin, bakit? Kasi sa nangyayari sa buhay ko, para nawawala na ako ng tiwala sa Diyos. Ito lang magandang inyong tingnan. Ano bang iyong ginawa? Bakit ikaw ang nawawala ng tiwala? Samantalang sa dami ng iyong ginawang kapabayaan pagminsan, ang Diyos ay hindi nawawalan sa iyo ng tiwala. Kaya nga buhay ka pa Kaya nga narito ka pa. Sapagkat ang Diyos ay nagtitiwala pa sa iyo na ikay magbabago. Nagtitiwala pa sa iyo ang Diyos na ikay babait. Ikaw ay magiging mapagbigay. Kahit lahat ng tao ang tingin sa iyo ay madamot, nagtitiwala ang Diyos na magiging mapagbigay din niya. Kahit na ang lahat ng nakakasalamuha mo, sabi ikay masungit, suplado, nagtitiwala ang Diyos. Hindi. Pabait pa yan. Yun ang Diyos Patuloy na nagtitiwala sa atin. Patuloy na ibinibigay ang kanyang biyaya.
Kaya nga ho, mga minamahal na mga kapatid, sa banal na pagdiriwang natin naman ngayon, atin namang ipagdasal sa Diyos. Lord, totoo, ang dami niyo hong pinagkakatiwala sa aking biyaya. Sana naman ho, ito'y magbunga sa aking buhay. Sana naman ho, ito'y aking mapahalagahan. At sana naman ho, ako'y makapagsulit sa iyo sa mga biyayang ito. At sana po, patuloy din akong magtiwala sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa sa akin. Ito po ang patuloy nating ipagdarasal sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa pagtitiwala ng Panginoon at sa Kanyang pagiging bukas palad sa atin. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa Kanya para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Ang maging tugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging laging handog sa Panginoon ng buong pamayanan ng mga Katolikong sumasampalataya ang mga bunga ng katapatan, pagiging masunurin at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway gabayan tayo ng lahat nating pinunong espiritual at pambayan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng tapat na paglilingkod sa Panginoon at sa gayoy maitatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway magbungang sagana ang mga pagsisikap ng ating mga misyonero at voluntaryong laiko sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga taong katutubo ay bigyang kakayahan upang maipagtanggol ang lupain ng kanilang mga ninuno, yaman ng kanilang kultura at kanilang mga karapatan bilang mamamayan sa tulong ng pamahalaan at kanilang mga kapwa Pilipino. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tutulan nating lahat ang anumang uri ng pagpatay tulad ng pagpapalaglag, parusang kamatayan, euthanasia, at di makatarungang pagpaslang at sa halip ay protektahan at igalang ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway magpugay sa Diyos ang ating pamayanan at mga mag-anak sa lahat ng oras at puspusin ang kanilang mga isipan ng pawang mabuti, dalisay at banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at pagiging mabunga, salamat sa lahat ng iyong tiwala at tiyaga sa amin. Nawa ang aming buhay ay maging awit ng papuri at pasasalamat sa iyong nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin
magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natupos mo muna. Pong Jesus, aming mahal, ligtas mo kami.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay dyan kayo ng kapayapaan sa isa-isa. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesús, Juan, Espíritu,
po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita rito sa atin ang orihinal na imahe ni Maria, ang mahal na patrona ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ikalima, sa darating na November 25, 2023, sa pangunguna ng Commission on Social Communications ng Archdiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Event Center sa Lipa City. Tampok ang mga awitin ni Moyla de la Torre at iba pang mga awit. Layunin nitong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation malapit sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ika-6, narito po sa atin ngayon ang samahan ng mga Misioneros Servidores de la Palabra. Pakinggan po natin sila. Ako. Magandang hapon po. Ako si Rep Bien. Bien ay pangalan ko. And kanina, Father tell me that ako Vietnamese, then hindi marunong Tagalog. And barok pa. And then, bien in Spanish is mean good, no? Muy bien is very good. And bien is good. What is good in Tagalog po? No. Good in Tagalog is pogi. That is tama, no? You can call me Rep Bien, Rep Pogi, no? I am very happy here in the Philippines. I stay here for 10 years now. And then our community will give me to stay here for longer. Then I belong to the congregation MSP. MSP mean is Misioneros Servidores de la Palabra. That missionary servant of the Word of God.
or in Tagalog is missionary Lingkod Salita. And the activity of our community is to share the word of God. And then first I wanted to say like this, before I always come here, because our community have the apostolate of the mga magazine, Bagong Mission, and also the book of Father Pio. I always come here. Then I always labas doon. But ngayon ako ay deacon na. Then I think I am become a deacon is bunga of the prayer. That's why I want to say thank you very much for your prayer and for your helping our community. And I also ask you that continue pray for me. I need your prayer. And ngayon na dito ako ulit to have apostolate a book again. Ngayon ay book pangalan ay Why and Why. In Tagalog is bakit. Maraming tanong and sagot. And halimbawa tanong ay bakit mga pari wala asawa? Siguro malungkot, no? Mamaya ako tanong mo sa tanong si Father, bakit wala asawa, no? And then the question like halimbawa bakit sa simbahan binyak pa mga bata, very bata. Siguro sila hindi alam pa bakit ay binyak bata. And also like bakit Mother Mary ay virgin. Is in this book maraming tanong at sagot. It's like the way of catechism. It's good for our pananampalataya. Minsan ay we wrong, mali, no? Then it's good for the. But sorry, we benta 100 isang daan. Sorry, but I know that ito mayaman and mabait. Then our brother is halabas to benta. Then all the money of this book will be help for mga brothers in theology and in philosophy, and also the main house is in Taisan. And I thank you very much, Father James. Thank you for. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, din ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.